Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to all of you. I'm very proud to attend the shareholders meeting of Martinez Corporation. I'm very honored to be part of this group of companies. I wish to thank the board of directors which appointed me to lead this organization together with the CEO, Mr. Kevin Martinez. Taas ang noo na tiningnan ni Ivana ang paligid. Lahat nakatutok ang atensyon sa kanya. Bahagya niyang sinulyapan si Kevin na nakatitig din sa kanya. Dama niya ang paghanga sa mga mata nito. First of all, I will briefly introduce myself for those who do not know me. I am Miss Ivana Mondragon, the daughter of late Don Silvestre Mondragon. Aral ang bawat salita at kilos na natapos ni Ivana ang maikli ngunit makahulugang mensahe. Umugong ang palakpakan sa malawang na conference room. Matapos formal na pumirma sa ilang dokumento, makipagkamay sa mga kilalang tao at mga kapwa-investors, tila nakahinganan ng maluwag na naglakad na si Ivana kasunod ang mga bodyguard patungo sa sasakyan. Uwing-uwi na siya. Putragis, para akong isasalang sa mercy killing. Naiiling na tumingin sa labas ng tinted glass window ng sasakyan si Ivana. Tumawa si Tristan. Dalawa lang sila ang nasa loob ng sasakyan kaya komportable si Ivana. Masanay ka na, Ivana. Yan ang bago mong mundo, ani Tristan sa gitna ng pagmamaneho. Nakita mo ba kung paano katitigan ang daddy ni Kian? Tudso pa ng binata. Natigilan si Ivana. Nakadama ng kilig ng anitian si Tristan. Talaga ba? Rule number 2, bawal kiligin. Paalala ni Tristan. Hindi pala madali ang buhay ng papa, saad ni Ivana. Halos dumugo ang ilong niya kanina at pinipigilang huminga ng malalim at mag-transform bilang Ivana Villamor. Mas madali pala ang buhay niya bilang simple at hampastupang Ivana kaysa sa buhay niya bilang Ivana Mondragon. Daman niya na nasa pedestal na siya, hinahangaan, tinitingala. Tanaw ni Ivana ang mga nadadaanang namamalimos sa gilid ng kalsada. Tristan, ihinto mo. Tinignan ni Tristan ang tinitingnan ni Ivana sa kanapailing. No, Ivana. Pag-aralan mo ding hindi maawa sa mga yan. Kibit balikat na sa ni Tristan. Kumunot ang noon ni Ivana at saka inis na tinitigan ng pinsan. Palibasa, anak mayaman. Ivana, hindi mo responsibilidad ang buong mundo. Marami ka na nun. Naiiling na sinulyapan lang siya ni Tristan. CEO ka, hindi politician. Ihinto mo. May dieng tura ni Ivana. Napilitang itabi ni Tristan ang minamaneho. Naglabas ng pera mula sa wallet ang heredera, kumuha ng isang bungkos at lumabas ng sasakyan. Napatiimbagang si Tristan na bumaba na rin ng sasakyan. Likas ang tigas ng ulo ni Ivana. Aniya. Isa-isang inabutan ni Ivana ang mga pulubi at palaboy ng pera. Tumigil lang to nang maubos ang hawak na lilibuhin. Let's go, Ivana. Yakag ni Tristan. Hindi niya alam kung hahangaan ng pinsan na nagmana sa pagiging pilantropo ng ama nito. Maraming salamat po, Miss Ivana. Nakangiti ang mga yagit na nanlilimahid sa dumi at halatang sumasala sa pagkain. Ivana, tawag ni Tristan. Kinawayan ni Ivana ang mga pulubis saka pumasok sa sasakyan. Shit! Ines na mura ni Tristan. Alam mo bang delikado yon? Tristan, nag-abot lang ako ng konting tulong. Ivana, hindi na to dapat maulit. Ilalagay mo sa panganib ang buhay mo. Ipupusta ko lahat ng pera ko sa bangko. Natitiyak ko nasa internet ka na. Natigilan si Ivana saka tumipa sa hawak na cellphone. Napaawang ang bibig ng heredera. Nasa news na agad ang ginawa niyang pagtulong. Nanlaki ang mga mata niya. Ganon kabilis? I told you, ani Tristan, saka tumahimik na. Huminto ang sasakyan ni Ivana sa tapat ng isang village, tila isang middle-class community. Bababa ka pa ba? Talong ni Tristan. Hindi na. Gusto ko lang makita sila mula sa malayo. Tukoy niya sa kanyang ina at kapatid. Nauna pa ang daddy ni Kian, saad ni Kevin na nagpabilis ng tibok ng puso ni Ivana. Natanaw niya ang pagbaba ng sasakyan ng binata, tila komportable na sa madadatnan na agad pumasok ng bahay. Sinalubong to ng kanyang kapatid na si Alexis. Nakadama siya ng lungkot. Namimiss niya na ang mga ito, pero hindi pa tamang panahon upang muli niyang makasama ang pamilya. Pero ganun na ba talaga kalapit ang loob ni Kevin sa pamilya niya? Ano? Galit na tumayo si Camille. Wala na tayong magagawa, Camille. Tinerminate ng kontrata mo. Hindi ka na nila gusto maging endorser pa ng kanilang produkto? Saad ng kanyang manager. Ide-demanda ko sila. Inihagis ni Camille ang hawak na kopita. Nagkapira-piraso ito sa sahig.
Demanda? Nag-iisip ka ba, Camille? Milyon na magagastos para sa sinasabi mong demanda. Inis na tiningnan ng modelo ang manager. Maging ang fashion show sa London na inaasahan mong ilo-launch next month ng Armani Magazine, nag-cancel na. What? Tili ni Camille. Mahalaga sa kanya ang nasabing fashion show. Umiikot ang kasikatan niya sa pagrampa sa entablado at pagiging endorser. Anong mangyayari sa karir niya? Bubulusok ang pangalan niya pabagsak at tiyak mahihirapan siyang makabangon. Wala nang may gusto sa'yo. No! Shut up, Yashi! Tili ni Camille. Kakausapin ko ang management ng Armani. Ani Camille na napati imbagang. Bagamat mayaman si Camille, hindi sasapat upang matustusan ang luho at lifestyle niya. Kailangan niya pa rin magtrabaho. Wala itong aasahan sa mayamang angkan dahil may kanya-kanya na silang buhay at career. At ang paghingi ng tulong ay wala sa pagkatao ni Camille. Naiiling na sinulipan ni Yashi ang spoiled brat na alaga. May ideya siya kung sino ang nasa likod ng lahat, kung bakit inalis si Camille sa list ng mga models. Pero kapag sinabi niya, tiyak uusok ang ilong ng dalaga sa galit. Iminuwestra ni Ivana ang mga binti, tsaka sarkastikong initian si Paul. Ibinalita nito ang tungkol sa unti-unting pagbagsak ng career ni Camille. Good job! Lahat kayo may bonus. Ani Ivana, saka kinindatan si Tristan na napangiti. Mukhang nakaganti ka na, ani Tristan. Iwan mo muna kami, Paul. Baling ng binata sa bodyguard na mabilis namang tumalima. Gusto kong alamin mo kung sinong nasa likod ng pagpapaulan ng palaso sa akin sa rancho. Seryosong saan ni Ivana. Natitiyak niyang hindi si Camille kundi may iba pa siyang kalaban. Tumango si Tristan. May nakalap na siyang impormasyon ngunit kailangan pa ng matibay na ebidensya bago niya ilatag sa pinsan. Kapag nakarap ko siya, ako mismo ang dudurog sa kanya. Ivana, tinuruan ka lang maging tuso, hindi maging kriminal. Naiiling na sinalina ni Tristan ng wine ang baso ng dalaga. Sinamanto ng tingin ng heredera at saka inirapan. Muntik mawala ng ina ang pamangkin mo. Pinutol ng tawag sa phone ang pagsagot ni Tristan. Sige, darating kami. Kumunot ang noo ni Ivana. Iniimbitahan tayo ni Kevin sa bahay niya. Natigilan si Ivana. Umuo ka? Tinanong mo man lang ba ako kung gusto kong pumunta? Asik ni Ivana. Huwag kang mag-inarte. Ikaw pa naman ang Ivana na kinikilig sa dimples niya. Tudso ni Tristan. Tumingin ka sa mga mata ko at saka mo sabihing ayaw mo. Umikot ang eyeballs ni Ivan. Oo na, ang lakas ng tawa ni Tristan. Pinili ni Ivana ang magsuot ng plain white shirt at skinny jeans. Mamahalin at branded ang suot niyang damit. Limited edition ng isang sikat na fashion clothes na iniendorso ng sikat at kapwa modelo ni Camille sa London. Sinikap niya pa ring mapanatili ang tatak ng pagiging heredera ng Mondragon, elegante at sopistikada. Nakaponytail ang may kahabaan na buhok, ngunit tiniyak niyang maayos ang pagkaka-makeup. Nakasunod kay Ivana si Tristan nang bumaba sila ng sasakyan. Sinenyasan niya ang iba pang mga bodyguard na manatili sa labas ng mansyon ni Kevin at maging alerto. Pinagbukas sila ng pinto ng mga katulong at bumungad kay Ivana ang mayordoma na si Aling Lydia na napaawang ang bibig nang makita si Ivana. Ngunit bilang Ivana Mondragon, nagpanggap ang dalaga na hindi niya ito kilala. Magandang araw po. Tila nakabawi na si Aling Lydia, bagamat natitigilan pa rin habang nakatitig sa mukha ni Ivana. Bakit kamukha siya ni Ivana, Aling Lydia? Bulong ni Leslie. Mamaya ka na magtanong. Pabulong ding wika ng mayordoma na nagtataka rin. Hindi ibinalik ni Ivana ang pagbati sa mga ito. Bahagya niya lang tong sinulyapan saka tinignan si Tristan at tinawakan siya sa siko. Giniya sila ng mga katulong patungo sa komedor kung saan naghihintay na ang amo ng mga ito. Nakaupo si Kevin sa upuang nasa pinakadulong bahagi ng dining table. Nahigit ni Ivana ang paghinga. Sumilay ang dimples nito habang nakangiti. Ngunit napanindigan niya naman ang pagiging Mondragon. Rule number 2, bawal kiligin. Welcome, Miss Ivana. Salamat, Mr. Tristan, sa pagpapaunlak sa aking imbitasyon. Bati nito. Walang anuman. Sagot ni Tristan na binalingan ng pinsan na hawak pa rin sa siko. Pinaghila ni Tristan ng upuan si Ivana na malamig pa sa yelo kung tingnan ng CEO ng Martinez Corporation. Napakahusay magpanggap ng dalaga.
Aniya ng isip, siya naman ang nararapat. Makakaladkad niya ito pauwi kapag nagpahalata ito. Salamat. Maaari ba naming malaman ang dahilan ng biglang imbitasyon? Ani Ivana na nakikiramdam sa paligid. Wala naman. Gusto ko lamang kayong makasalo bilang pasasalamat at gusto ko rin ipakilala sa inyo ang mga kaibigan ko. Ani Kevin na napatingin sa paparating nito. Nilingon naman ni Ivana ang tinutukoy nito. Sina Exodus at Lexus? Nabiglaman ay napanatili ni Ivana ang voice. Bumati ito sa kanila ni Tristan at nakipagkilala. Dama niya na tila kinikilatis siya ng dalawa na tila nagtataka din kung bakit kamukha niya ang dating katulong ni Kevin. Tunay palang napakaganda si personal ng heredera ng Mondragon at business partner mo, Kev. Opinyon ni Lexus. Ngumiti lang si Kevin. Thank you. Sagot ni Ivana nang anitian ang mga ito. Dama niya ang paghanga sa mga mata ng kaharap. Nakakapagtaka naman na wala ka pa palang asawa, saad ni Exodus sa kalagitnaan ng pagkain. Hindi priority ni Ivana ang pag-aasawa. Si Tristan ang sumagot. Ngumiti ang dalawa habang nakikinig lang si Kevin na abala sa sariling pagkain. Maswerte pala ako kung ganon, ani Exodus. Lahat ay napatingin kay Exodus. Kumpiyansa ito sa sinabi. Kumunot ang noon ni Ivana. May pag-asa ba ako kung sakaling hangarin ko na makadate ang isang Miss Ivana Mondragon? Prangkang tura ni Exodus. Likas itong womanizer, alam na yon ni Ivana. Dumilim ang mukha ni Kevin na natigilan. Sarkastikong umiti si Ivana at saka diretsong tinitigan si Exodus. Paumanhin, Mr. Carpio. Hindi ako basta nakikipag-date, lalo na kapag arogante ang lalaki. May diing wika ni Ivana. Ramdam ang tensyon, tila nabigla ang mga ito sa sagot ni Ivana. Napamaang ang lahat. Tila napahiya naman ang binata na napalis ang ngiti sa labi. Binalingan ni Ivana si Kevin saka seryosong tinitigan. Sa susunod na mag-iimbita ka ng dinner, Mr. Martinez, tiyakin mong wala akong makakasabay na ganitong klase na lalaki na para bang tambay sa bar kung mag-aya ng date sa babae. Maotorisadong wika ni Ivana. Nagkatinginan na magkakaibigan, makahulugan. Napatiim bagang si Kevin. Paumanhin. Napapahiyang saad ni Exodus. Miss Ivana? Ani Kevin, ngunit pinutol na ni Ivana ang noo. Ano mang sasabihin nito? Hindi ako naghahanap ng kadate. Wala akong planong humanap ng sakit sa ulo. Ani Ivana na tinapos na ang pagkain saka tumayo. Maraming salamat, Kevin, sa dinner. Ipagpaumanhin mo, pero kailangan na naming umalis sa Tristan. Maiwan ko na kayo. Tumalikod na si Ivana. Taas noo na lumabas ng komedor. Natataranta na tumayo ang magkaibigan maliban kay Kevin. Sinundan ng heredera na papalabas na ng mansyon. Miss Ivana, tawag ni Exodus. Nilingon to ni Ivana at saka seryosong tiningnan. I'm sorry. Humakbang ito patungo sa heredera, ngunit ilang di pa lang ang pagitan nito, humarang na agad ang mga bodyguard ni Ivana. Nanlaki ang mga mata ni na Exodus at Lexus. Dinaig pa nito ang reyna ng France kung protektahan ng escort. Kalimutan nyo na, ani Ivana, tsaka tinanaw mula sa di kalayuan si Kevin. Tama pa ba ang nakikita niya? Malungkot ito. Nginitian to ni Ivana na gumanti naman. Nasa sasakyan na si Ivana, saka lang nakahinga ng maluwag. Mahusay, pero pinakaba mo ko, ani Tristan. Para saan pa't nandyan ka? Bumuga ng usok ng vape ang dalaga. Next week, makakasama mo ng madalasang amanikiyan para sa special event na dapat mong daluhan? Umingon si Ivana. Pwisit na buhay to. Hindi ba pwedeng magbakasyon? Hindi. Natahimik si Ivana, saka pinigit ang mga mata. Kapag wala kang pera, mumumblema ka. Pero kapag marami ka palang pera, problema pa rin. Inis na tumanaw siya sa labas ng glass window ng sasakyan. Ngunit napangiti na makitang wala na ang mga naglalakihang billboard ni Camille na nag-endorse na isang sikat na skincare products. Ano nangyari kay Ivana, Sir Kev? Tanong ni Aling Lydia. Napatingin si Kevin sa mayordoma, saglit na nag-isip. Hindi ko alam. Wala na akong balita sa babaeng yan. Nasa inyong desisyon kung nais niyong sagutin o hindi. Muli ay saad ni Aling Lydia.
Napatingin sa kawalan ng binata. Dapat niyo bang sabihin ang natuklasan? Mayaman na si Ivana. Pagdaka ay tura ni Kevin. Si Aling Lydia naman ang natigilan. Nahanap na siya ng tunay niyang ama. Natupad na ang pangarap niyang yumaman. Tunay niyang ama? Nagulat man ay napangiti si Aling Lydia. Mayaman pala si Ivana. Matamang tinitigan ng mayordoma ang binata. Si Ivana Mondragon ba at Ivana Villamor ay iisa? Paniniyak ni Aling Lydia sa hinala. Tumango si Kevin, napabuga ng mahinang hangin. Kung gayon, maaari mo na ba siyang magustuhan? Seryosong tanong ni Aling Lydia. Natitigilang uminom ng alak sa hawak na wine glass si Kevin, saka nag-isip, hindi na siya ang Ivana na nakilala ko? Hindi ko masisisi si Ivana kung hindi niya inaamin na siya ang dati mong kasambahay. Ani Aling Lydia. Nakita nito ang malaking pagbabago sa pagkatao ni Ivana. Ang bihis, kilos at galaw ay ibang-iba kumpara sa Ivana na dating katulong ng amo. Anong ibig niyong sabihin? Naguguluhang tanong ni Kevin. Nung araw na mawala si Ivana, natuklasan ko din. May lihim na binabalak si Ma'am Camille. Patuloy na pagkukwento ni Aling Lydia. Ngunit akala ko, masamang balak? Bakit niyo sinabi sa akin? Umigteng ang panga ni Kevin. Ines na tinitigan ang mayordoma na nagyuko ng ulo. Patawad, akala ko hindi na po kailangan. Huminga ng malalim na hangin si Aling Lydia, tsaka tumingin kay Mang Emil na papalapit. Sir Kev, ani Mang Emil? Nakakuyom ang kamao ni Kevin, pigil ang emosyon. Hindi kailangan. Aling Lydia, hindi kayo manid. Nagkatinginan si Mang Emil at Aling Lydia, iisa ang nasa isipan. Tama ang hinala nila. Minahal nga ni Kevin si Ivana. Ano ang binalak ni Camille kay Ivana? Nagtagis ang bagang ni Kevin. Wala siyang kaalam-alam. Narinig ni Aling Lydia na kausap ni Leslie si Ma'am Camille. Papakidnap niya si Ivana. Sagot ni Mang Emil. Ipapakidnap? Nakukonsensyang natahimik ang dalawa. Hindi namin gustong makialam, Sir Kev, dahil wala kayong pakialam sa mararamdaman ko. May dieng tura ni Kevin. Sir Kev, ang alam lang namin ikakasal ka na kay Ma'am Camille. Saad ni Mang Emil. Natigilan si Kevin. Pigil ang sariling wag magalit. Naguguluhan siya. Bakit tila napakarami niya pang dapat malaman? Pasensya na po, Sir Kev, ani Aling Lydia. Mag-uusap kami ni Camille. Tumayo si Kevin. Sir Kev, baka mapahamak si Ivana. Nag-aalalang tura ni Mang Emil. Umiling si Kevin. Hindi magiging malinaw sa akin ang lahat, Mang Emil, kapag pinalampas ko pa ito. Pero ibang pagkatao nang meron si Ivana. Paalala ng driver na naging malapit na kay Kevin. Wala akong pakialam. Gusto kong maintindihan ko anong nangyayari. Bakit kailangan magpanggap ni Ivana na hindi ako kilala? Sir Kev, hayaan niyo muna kaya. Pigil ni Aling Lydia. Nilingon ni Kevin ang mayordoma. Hayaan? Aling Lydia, inabandona ni Ivana ang pamilya niya. At alam niyo ba na may isang inosenteng bata na kamukhang kamukha ko? Paano kung anak ko pala yon? Anak namin. Napahinto sa pagsalita si Kevin. Napamaang kasi ang dalawa dahil sa sinabi niya. Alright. Naisulat ni Kevin ang kanang palad sa buhok. Aaminin ko, naging special sa akin si Ivana noon pa man. Pag-amin ni Kevin, saka naging mahinahon na ito. Nagkatinginan si Mang Emil at Aling Lydia, saka napangiti. Sa wakas, inamin din ng gwapong boss nila na nagmahal ito noon. Hanggang ngayon ba, Sir Kev? Tanong ni Aling Lydia. Natigilan si Kevin. Hanggang ngayon nga ba? Sa halip na sumagot, tinalikuran na nito ang dalawa at tinuo ang kotse. Haharapin niya muna si Camille. Aalamin ang katotohanan sa likod ng matagal na pagkawala ni Ivana. Sa halip na puntahan si Camille upang kumprontahin, ay sa mansyon ni Ivana sa Forbes Park dumiretso si Kevin. Inaalam niya mula kay Tristan kung saan ito nakatira. Ngayon niya lamang aaminin sa sarili na na-miss niya ito ng sobra kahit pa naiinis siya sa pagpapanggap nito na hindi siya kilala. Ivana, tandaan mo, tiyak na alam na ni Kevin na ikaw si Ivana Villamor. Paalala ni Tristan. Rule number 2, bawal ang marupok. Tumangulang si Ivana. Alam niya, darating ang pagkakataon na malalaman din naman ni Kevin ang katotohanan. Matapos ayusin ang sarili, ay nakahanda na siyang harapin ito. Ngunit hindi pa to ang tamang panahon para tuluyan na siyang magpakilala dito. Higit sa sarili, mas mahalaga ang kapakanan ni Kian.
Magandang gabi, Miss Ivana. Pagbati nito, tsaka tiningnan ang mga bodyguard ng heredera. Naintindihan naman agad ni Ivana na gusto nitong magkasarilinan sila. Pinaalis niya ang kanyang mga bodyguard, tsaka makahulog ang sinulyapan ng pinsan na hinayaan na rin silang mapagsolo. Nanunuot ang mga titig ni Kevin, parang gustong mag-init ng mga pisngi ni Ivana, ngunit tinatagan niya ang loob. Pinagsalikop niya ang mga braso, saka amupo. Nakasuot siya ng knitted sando na pinaresa na maikling short na bumagay sa kanya. Tila mas bumata pa siya sa ayos niya. Ayoko ng paligoy-ligoy, Ivana. Kilala mo ko, panimula ni Kevin. Tumaas ang kaliwang kilay ni Ivana at saka sarkastikong ngumiti na natiling nakatitig sa binata. Kinakabahan man mataman lang siyang nakinig. Daman niya na pinipigilan lang siya nito upang umamin. Bakit hindi mo kayang aminin na ikaw si Ivana Villamor? Nanunumbat ang mga titig ni Kevin. Tama nga ang hula ni Ivana. Natigilan ang heredera at saka pilit na ngumiti. Hanggang ngayon ba ipipilit mo pa rin yan? Si Kevin naman ang pilit ng ngumiti at saka napailing. Hanggang kailan ka magsisinungaling? Mr. Martinez, anong meron sa babaeng yon at parang napakalaga ng kanyang pagkatao? Mapaklang tumawa si Ivana. Inaral niya ng lahat ng posibilidad, ngunit nandun pa rin ba ng bahagyang kaba. Kung alam na ni Kevin na siya si Ivana Villamor, ano ang kasunod nitong matutuklasan? Na anak nito si Kian? Hindi maaari. Walang mahalaga sa pagkatao niya. Ang totoo pa nga niyan, isa siyang basura. May diing tulad ni Kevin. Napatayo si Ivana at bigil ang emosyon na nakipagtagisan ng tingin sa binata. Basura? Sigaw ng utak ni Ivana. Mula noon hanggang ngayon, isa pa ring basura ang tingin nito sa kanya. Kung basura ang Ivana na yon, ibig sabihin ba yan, basura din ang tingin mo sa akin? Malumanay na tanong ni Ivana. Pinipigilan niyang huwag masaktan, ngunit hindi niya maiwasan makadama ng sakit. Nakakabwisit. I'm sorry. Gusto ko lamang naman na aminin mo sa akin ang katotohanan. Malumanay pa rin saad ni Kevin. Ngunit natutuwa ito, na tila napaamin niya rin ang kaharap dahil nagalit ito. Nakipagtagisan ng tingin si Ivana at saka napabuntong hininga. Wala akong aaminin, Kevin. Makakaalis ka na. Pagtataboy ni Ivana dito upang makaiwas. Ngunit lumapit lamang to sa kanya. Napasinghap si Ivana nang magdikit ang mga katawan nila ng binata at alam niya mula sa CCTV na nasa paligid ay nakamasid si Tristan. Tulad ng dati, nakakapanghina ang karisma nito. Nanlalambot ang mga tuhod niya na ilang taon ding sinanay na maging matibay na ehersisyo ngunit hindi kayang tibagin ang isang Kevin Martinez. Dumistansya siya rito bago pa siya himatayin. Bumibilis kasi ang pagtahip ng dibdib niya. May gusto pa rin ang dating Ivana. Anas ni Kevin habang nakatitig sa mga labi ng heredera. Napasinghap si Ivana nang bigla siyang kabigin nito papalapit sa katawan nito. Pwede niya namang gamitin ang natutunan sa martial arts para makaiwas sa yakap nito. Pero bakit mas pipiliin niya pa rin na makulong sa mga bisig nito? Ang mayakap itong muli. Langhap niya ang mabangong katawan ng gwapong CEO. Dama niya ang matigas itong dibdib at ang nasa pagitan ng mga hita nito na unti-unting bumubuhay sa kanyang pagkababae. Kevin, may mga bodyguard ako, anumang oras. Pinutol ng halik ang anumang sasabihin ni Ivana. Siniil na ito ng halik, mariin, malalim. Napapikit si Ivana, ngunit tuksong nakikita niya sa imahinasyon ang nanunuksong mukha ng pinsan na nagpadilat sa kanya at malakas na itinulak ang binata. Napatitig lamang ito sa kanya. Habol ni Ivana ang paghinga na malakas na umikas ang kanang palad at pinadapo sa pisngi ng binata. Nagulat man ay sarkastikong ngumiti lang ito na tila inaasahan na nito ang gagawin niya. Sa pagkakaalam ko, wala tayong relasyon, Kevin Martinez? Tanong ni Ivana. Pilit niyang sinasalubong ang mga titig ng binata. Madali lang solusyonan ang problema mo, Ivana? Nakangiting saad ni Kevin. Kumunot ang noon ni Ivana. Ano? Be my girlfriend. Napaawang ang bibig ni Ivana. Nabigla siya sa tinura nito. Talaga ba? Taragis. Tinutupad na ang matagal niyang pinangarap? Huminga siya ng malalim at saka sarkastikong nilitian si Kevin. No, hindi. Ayoko maging boyfriend ng gaya mo.
Nanula sa bibig ni Ivana. Tama ba ang nakikita niya? Tila nasasaktan ito. Oo nga pala, hindi mo na ako magugustuhan dahil may pera ka na. Nang uuyam na saan ni Kevin. Pasensya na sa abala, tumalikod na ito. Natigilang sinundan lang ito ng tanaw ni Ivana na napapamura sa isip. Shit, putragis naman kasi, ani Ivana sa isip. Ba't ang hirap maging mayaman? Bakit ang hirap maging Ivana Mondragon?